So, welcome guys to our introduction to PHP. So, it's me Sensei. Ngayon, ituturo na natin ang part 2 sa ating introduction to PHP. So, let's start now. So, our first topic is all about get method and post method. So, here the definition of get and post method. These are two methods that are commonly used to submit data from a web form to a server-side script for processing. So the get method is used to retrieve data from the server and display it in the browser, while the post method is used to send data to the server for processing. Para mas mabilis natin malaman or mabilis natin maintindihan kung para saan ba ito, so magbibigay ako ng example, no? Kasi mahirap intindihin pag English lang. So, magbibigay tayo ng example, gagawa tayo dito ng form. Kasi sabi, nagsasubmit daw ng form, no? Yan. Ang una natin example is yung get method, form, action, index.php. So, mag-action kasi tayo dito sa ating file mismo. Kaya, index.php. Then, yung method is get muna ang gagamitin natin. Then, closing. Yan. Username. Then, input. Type is text. Username. Then, break line. Password naman. Input. Password. And then, pass. Kulang ng isang S. Then, break line. So, ayan. Then, gawa po tayo ng isang submit button. Submit. And then, name niya is login. Then, lagyan natin ng value na log in. Save natin. Then, refresh. So, ayan siya. Ngayon, para ma-access natin ito, ma-retrieve natin yung data na to, gagamit tayo ng yung $sign, then get. So, ganyan. So, ito pong get na to is, itong get and post, basically is a tinatawag na super variables or it's, ano tawag dito? Isa siyang array, no? So, it's an array. So, echo natin, kanina, get. Then, yung variable natin na user. So, ito name, yan. Then, echo. Then, refresh. So, then, yan. Lalagay natin muna. Anong lalagay natin? Sensei. Siyempre, pangalan natin. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang muna. Then, login. So, ayan. So, niretrieve niya yung data. Then, magbibigay pa ako example sa password natin. Kuhanin din natin yung password. Then, explain ko kung ano meron dito sa get, no? Pag nirefresh ko to, lalabas na din agad yan. So, ayan. Lagyan lang natin ng break line saglit. So, yan. So, ayan na siya. So, ito yung password natin na nilagin kanina. Then, itong pangalan. So, ang pinagkaiba nito, tignan nyo itong URL. Yan, URL. Kung makikita nyo itong URL, lumabas dito yung user natin. Then, yung password natin. Then, yung login. So, bakit ganyan? So, yung get kasi, hindi siya secured, no? Or sa madaling salita, hindi siya ginagamit sa login form, no? Sa mga search lang siya, ganon. So, hindi to secured, ibig sabihin, hindi natin to gagamitin sa mga user login. So, binigyan ko lang kayo ng example na kung paano gamitin tong get. So, it will retrieve the data from the form, no? Ang next natin example is yung post. So, madali lang naman tong post. So, example din. Ganun din. Katulad lang sa get kanina. Then, yung variable na user. So, yung get, di ba? Lumalabas yung username and password doon sa URL. So, ang pinagkaiba naman nitong get. Yan. Then, Kakashi. Sensei naman. Then, kalimutan ko lagi break line, Yan. Save. Yan. Kakashi, then Sensei, login. So, ayan. Lumabas siya. So, kung mapapansin nyo na yung URL, hindi na siya nakikita. Yung username, password, then yung value ng login. Kasi po,
yung post po, ginagamit po talaga siya para itago yung mga detailed, no? Yung mga nare-retrieve niya na data. So, sa madaling salita, ito po yung ginagamit natin sa mga login form kasi safe po siya. Hindi po siya lumalabas sa sa URL natin, no? So, magbibigay pa ako ng isang example dito. Gamit tayo ng if, no? If pag-post to, no? Pag-post, paano ba? Server, request method equal siya sa post. So, pag get yan, pwede ding get. So, echo natin si username. Post. Then, user. Then, else naman, echo natin, this is a get method. So, ganyan lang. Save natin. Yan. So, naka-retrieve na agad. Pero, try pa rin natin. Sensei. Yan. Login. So, ayan. Gumana siya kasi yung request method natin is equal siya sa post. Pag get naman to, yan. This is a paano ba? This is a post method. Yan, this is a post method siya. So, tama naman, post method siya. So, this is the example and this is how get and post method works. So, our next topic is all about the isset and the empty function. So, what is isset function? So, this is an inbuilt function, same as empty function. So, they are the same. So, they are the same inbuilt function in PHP. So, the isset function that is used to determine if the variables is declared and its value is not equal to null. So, hindi siya null. And the empty function is an inbuilt function in PHP that is used to check whether a variable is empty or not. So, madali lang naman intindihan. So, yung isset, pag may laman, so pag empty is wala. So, paano natin ito gagamitin? So, hindi ko binura to yung ginamit natin kanina. So, gagamitin pa rin natin yan, post method. So, ang gagawin natin is if yung isset function natin, then gamitin natin tong post, then yung ating login, if may naka-isset sa login, yan. Tapos, ang gagawin natin, maya na to. Mag-ano muna tayo, example muna tayo dito na x equals to 5, then if isset yung variable na x, echo natin yung x, else echo this is a null. Yan, save natin, then refresh. So dapat mag-echo yung x. So ayan, since naka-isset siya, so ang next natin is yung null. Yan, save natin. So, ayan, this is a null. So, paano naman pag ganito? Yan, empty string. So, ano yung lalabas dito? X or eto. So, bigyan ko kayo 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang lalabas po dito ay etong echo. So, pero wala siya. So, yan. Empty string siya. So, kasi ang empty string ay hindi null. So, ang pinagkaiba nito, yung echo is wala, no? Walang value. So, itong x may value siya, empty string. So, yung null, wala talaga siyang value or walang laman. So, ganun po yung pinagkaiba niya. So, ang next naman natin is yung empty. So, lagyan lang natin ito ng empty. So, this is not an empty. Yan. So, pag ano ang lalabas dito? Empty ba to? Anin na lang natin to. This is empty. Yan. So, pag empty, lalabas to. Pag hindi, ito. So, ano lalabas dito? So, ito po ang lalabas dyan, yung empty. So, yan. Ang empty po kasi, walang, wala. Wala siyang letra, wala siyang number. So, ganun po yung empty. So, empty rin po yung null, no?
kasi wala siya. So, empty rin po yung null. Then, magkakaano lang siya pag nilagyan natin ng value, 15. So, save pala natin. Yan, this is not an empty. Then, string. Yan. Yan, ganyan. So, yan, this is not an empty. So, ganito po yung pinagkaiba ng empty function sa iset function. So, i-connect natin sa form natin. If iset, then yung post method. Yan. Then, yung login. If may iset yung login. Tapos, gamitan natin siya ng, i-read ano muna natin. Gawa tayo username equals post method user. So, kukuhanin niya muna. I-declare muna natin yung username. Then, if empty siya, yan, empty si username, or, so, ayan, inano ko na lang, pinost ko saglit. So, ayan, ginawa natin ng or, then, empty. Yan. Kung empty yung username and then yung password, so, gagawa natin siya ng echo, missing password. So, ayan na nakita. Na-post kasi yung video. Username. And then, else natin. Display natin yung username and then yung password ulit. Username. Then, concatenator, break line. Then, yung ating password. Post. Pass. So, ayan. Then, save. Refresh. Yan. Then, Sensei. Then, Kakashi. Then, login. So, ayan, lumabas siya. Then, pag nilagin natin to, missing password. Pag nilagin natin Sensei lang, Sensei lang is login. So, missing din. So, ganito po yung iset function and the empty function. So, kayo na pong bahala mag-explore neto. So, bibigyan ko kayo ng idea. So, pag hindi siya empty, ito yung madalas ginagamit, header, location, and then yung name ng ating file, home.php. So, kunwari, may index.php. Meron tayong home.php dito. So, ayun yung lalagay natin kung saan natin gusto mapunta after ng login. No? Kung mag-correct yung password and the username. So, this is the iset and the empty function. So, our next topic is all about function. So, what is function? So, a function is a piece of code that takes another input in the form of a parameter or process it and then returns a value. So, a PHP function feature is a piece of code that can be used over and over again. So, pwede natin magamit ito and then accept argument list as input and returns a value. So, ang paggawa ng function is gagamitin natin yung function name. Then, ano yung function name natin? Display, output, then, nagtatapos sa parenthesis, then, curly bracket. So, ganyan po ang ating paggawa ng function. Then, mag-echo tayo. Mag-example po tayo. So, welcome to PHP. Welcome to Code of Duty. Yan. Echo introduction to PHP. Then break line. Yan, save. So sa pagtawag, tawagin lang natin yung pangalan, display output, then ganyan. So ganyan po yung pagtawag. Then buray na pa lang natin to. Yan, buray na pala natin to. Save. So ayan. Welcome to Code of Duty channel. So, channel. So, ganyan po. Then, pwede natin siya tawagin. Sabi kasi, ayun piece of code that can be used over and over again. So, ibig sabihin, hindi ka nagagawa ng ganito pang isa. So, tawagin na lang natin ng tawagin, no? Unlimited, tawag. So, ayan. So, ayan po. Yan, introduction PHP, welcome to Code of Duty channel. Puro ganyan, no? So, ganyan po ang ating function. So, gagawa po tayo ng isang example. So, yung happy birthday. So, gawa lang tayo saglit. Happy birthday to you.
Happy birthday to me. Echo, you are uh you are so lalagyan natin to ng ano ngayon. So lagyan natin ng value dito. You are 21 years old, then lagyan natin ng age dito. So this is called a parameter. So ito yan, ito, form of a parameter. So ayan, then parameter natin na age, lagyan natin ng concatenator. You are years old. Yan. Then tawagin natin, refresh. Happy birthday to you. Happy birthday to me. You are 21 years old. So, lagyan natin ng break time lagi para di pangit tignan. Save. Then, save. Save. So, ayan. Happy birthday to you. You are 21 years old. So, ganyan po ang paggamit ng isang parameter. So, ang next natin is, sabi kasi dito, process then returns a value. So, gagamit tayo ng returns value. No, return value. So, ganyan din. Yan. Then, gamit tayo ng age, x, and then y. So, gumamit tayo ng parameter. Multiple parameter tawag dyan. So, return natin. Anong i-return natin? X plus y. Yan. Then, display output natin. So, yung value muna ng y, 15. Then, yung value ng x, then value ng y. So, yan. Then, save. Return, echo. Echo pala natin to. Mali. Yan. Echo natin, save. Then, return. So, ayan, 35. Since 15 plus 20 is 25. So, anong nangyari dito? Display output. So, ayan. Parang kinopya lang to. Sample lang Then, nilagyan natin ang value na 15. So, parang ganyan lang yung ginawa. Then, i-return niya lang. So, return means, i-return niya yung value ng x. So, magiging 5. Then, 25. Siyempre, in-echo natin. Kaya, lumabas yung display output. So, ganyan po ang isang return value. So, next example is, so, ang gagawin natin is name. Yan, name. Tapos, name siya. Then, yung kanina, echo tayo. Hello. Hello na lang. Tipid tayo sa pangalan Hello name. Yan. So, ganyan na lang. Basic. Tapos, ito, lalagyan natin pangalan. Sensei. Yan. Sabi ko nga kanina, pwede gamitin to ng paulit-ulit. So, over and over and over again. Yan. Palitan natin to. Kakashi. Then, Naruto. Yan. Lagyan na lang natin ng break line. Yan. Copy. Yan. Then, save. Then, paste. Refresh. So, ayan po. So, wait lang. Dot save, then refresh. Ay! Ano pala to? Sa labas pala. Save. So, ayan po. So, pwede natin siya gamitin ng paulit-ulit-ulit. So, hello Sensei, hello Kakashi, and then hello Naruto. So, ganito po ang simpleng function na magagawa natin. Thanks for watching.